At nagawa pa nilang maging masaya, kahit alam nilang wala ako. Inis na saad ni Nicolas, habang nakatingin sa masayang pamilya ng kanyang nakatatandang kapatid na si Matthias at Jeremiah sa loob ng food house. Pagkatapos nila akong iwan sa ere, dala-dala ang puot, nagmarcha si Nicolas palayo bago nasalubong ang batang hawig ni Matthias. Panigurado ay isa ito sa mga pamangkin niya. Ayaw niya makipag-usap ng masama ang loob kaya nilampasan niya ito. Husto naman ang pagtunog ng kanyang cellphone kaya sinagot niya agad ang tawag. Hello? Talaga bang tumuloy ka sa sinasabi mong bakasyon? Paano ang in-offer sa'yo na role? Hindi mo ba yung tatanggapin? Sunod-sunod na tanong ng kanyang manager. Sabi ko naman, di ba, na magbabakasyon ako? Sa in-offer nilang role sa akin, may plano akong tanggapin. Pwede naman sila maghanap ng iba kung di nila ako mahihintay, kaya nga lang, hindi yun magiging maganda kapag hindi ako. Kaya kung gusto nila ako maging bida ng pelikula, maghintay sila. Tugon niya sa kanyang manager at narinig pa itong magreklamo. Subalit hindi niya yun pinakinggan at pinatay na lamang niya ang linya nang hindi nagpapaalam. Shit! Life beat testing me lately. Anas niya sabay hilot ng sentido. Role after another role. Acting to movie and a series at the same time. Pakiramdam niya sa sabog na ang kanyang isip kapag nakakita pa siya ng kamera. Kaya naman tumungo siya sa Ista Cruz para inisin ang mga kapatid. Pero siya ang nainis nang makita kung gaano ito kasaya habang wala siya. Pumalatak si Nicolas at tumungo sa kanyang villa upang magpahinga at magpakawala ng sama ng loob. Pero bago pa man niya magamit ang kanyang password card, nalaman niyang bukas na pala ito. What the fuck? Nagtatakang tanong ni Nicolas at dahan-dahang pumasok sa villa. Maingat na inilibot niya ang mata sa paligid bago siya pumunta sa kwarto. At gano'n na lamang ang pagkagulat nang makita ang hubad na katawan ng taong kanyang pinakakinamumuhian maliban pa sa ama at mga kapatid. You! Anong ginagawa mo sa villa ko? Kung gano'n ang kanyang pagkagulat, gano'n naman ang pagkakalma na humarap sa kanya si Valeria. Ni hindi man lang ito nagtakip ng katawan, kaya hindi niya malaman kung saan titingin. Well, villa ko na to, kaya makakaalis ka na. Sagot nito bago nagsuot ng roba. Paano naging sayo? Gamit ko itong nasa loob ng villa na to. At sa kailan pa to naging sayo? Simula na umalis ka, ako na ang gumagamit ng villa kapag nagbabakasyon ako sa Isla Cruz. Buti na lang mahal ako ni Tito kaya pinayagan niya ako. Sagot nito at lumapit sa kanya upang pakatitigan ng puno ng pang-aasar ang binata. God, Nicolas, wala ka pa rin pinagbago, mapagpatol ka pa rin. Pinanlisikan niya ng mga mata si Valeria. Ano sabi mo? At pikon. Dugtong pa nito, kaya tuluyan na niyang kinulong ang magkabilang braso nito at isinandig sa dingding. Bahagyang sumilip ang dibdib nito, pero hindi yun nakapagpigil sa kanya para tigilan ng dalaga. Oh, anong gagawin mo? Sasaktan mo ako? Sige nga. Nanginginig ang mga matang tinignan niya si Valeria bago itong ngumiti na nakakaloko sa kanya. Bago pa man tuluyang mawala ng kontrol si Nicolas, nilayuan niya na ito at tinalikuran. O diba? Wala ka pa rin pinagbago. Mahina ka pa rin. Pang-aasar nito, kaya tuluyan siyang bumalik sa harap ni Valeria at sa hindi alam na kadahilanan, pinarurusahan niya ang labi nito sa paghalik dito ng mariin. Hindi alam ni Nicolas kung anong pumasok sa kanyang isip para gawin yun sa dalaga. Pero hanggang tumatagal, na magkadikit ang labi nila, papusok ng papusok ang kanyang ginagawang halik, hanggang sa hindi niya namalayang tumugon na rin si Valeria sa kanya. He just wanted to punish Valeria for saying such mean things to him. Wala siyang maisip na ibang paraan upang gumanti sa dalaga. Pero bakit natagpuan niya na lang ang sarili na hindi makahinto sa paghalik dito? Nang marinig ang ungol ni Valeria mula sa kanyang labi, doon na siya natauhan at napalayo sa dalaga.
Fuck! Wika ni Nicholas at napasabunot sa buhok. Ang hindi niya lang maintindihan kung bakit hindi siya nakaramdam ng pagtutol mula kay Valeria, gayong ito naman ang gawain nito ng mga bata pa sila. I'm sorry. Of course you are. Tugon nito bago siya lumabas ng silid-tulugan. Ano bang katarantaduhan ng kanyang ginawa? Bakit bigla na lamang niyang hinahalikan na babae na halos sinumpa niya buong buhay? Kung ayaw mo umalis sa villa, pues ayaw ko rin. Sa akin to nakapangalan at may karapatan ako dito. Wika niya mula sa sala at sadyang nilakasan pa para marinig ni Valeria. If you're not going to leave, then I will make you. Ngayon, ikaw na ang gagawin kong talunan. At hindi pwedeng hindi siya magiganti. Good luck with that. Nang hahamon nitong tugon, kaya mas lalo lamang siyang nainis. Maya-maya, lumabas si Valeria, nasuot lamang ang two-piece bikini. Hindi na niya naiwasang suriin ang katawan nito mula ulo hanggang paa. Sikat ito na balerina, kaya maganda ang katawan nito. Isa yun sa mga bagay na hindi niya dapat ipagtaka. Ang hindi niya lang mawari ay kung bakit kailangan niya pa itong titigan gayong nasaksihan niya na ang buong katawan nito kanina. That thought was supposed to annoy him but it didn't. Fucking hell. Anas ni Nicholas at sinipat ito sa swimming pool. Mukhang wala talaga itong plano umalis sa kanyang villa at hayaan siyang tumira doon ng payapa. Wala nang nagawa si Nicholas kundi tumungo na lang sa kusina upang magluto ng kanyang brunch. Nang susubo na siya ng pagkain, ay biglang lumitaw si Valeria sa kanyang tabi at kumuha ng bacon sa plato niya nang walang paalam. Wala ka talagang pagbabago, no? Hanggang ngayon demonyita ka pa rin. Nginitian siya ni Valeria at umupo sa kanyang harap. So, what are you up to these days? Aside from being a loser. Aaminin ko, di kita inasahan na babalik dito sa isla. You've been gone for far too long and I thought you're already dead. Ha, funny. Kaya pala inangkin mo na tong villa ko nang walang paalam. Pagpupunto niya, sabay na iinis itong tinignan. And I'm not a loser, you witch. I'm earning awards. Tons of it. Kaya pala puro drama lang ang role mo. No spicy scene or kiss scene, even just once. Ang laging ginagawa mo lang umiyak sa harap ng kamera katulad ng pag-iyak mo kapag inaasar kita nun. God, Valeria, ano bang problema mo sa akin ha? Ba't malagi mo nala akong iniinis? Tanong ni Nicholas nang hindi niya napigilan ang inis sa babae. Wala lang, favorite kasi kitang inisin. Pang-aasar nito, sabay ngumisi sa harap niya. Pagkatapos sinablot ito ang tindor sa kanya at diretsong kumain sa plato niya ng walang pahintulot. Hindi niya alam kung bakit hinahayaan niya lamang ang dalaga at kumain kasama ito. I hate you, you know? Wika niya nang ito na ang tuluyang umubos ng huling bacon sa kanyang plato. Ako din. Sagot ito at ngumisi sa kanya. Nagbigay muna ito ng flying kiss bago tumakbo pabalik sa swimming pool. Naiwan na naiinis si Nicholas sa kinauupuan at napagpasyahan niyang puntahan ng ama sa opisina nito. Pagkarating niya ay agad na napatakip siya ng ilong at bibig. Hindi makapaniwalang tinignan niya ang kanyang ama bago pinawi ang usok sa makapal na usok gamit ang kamay. God! How are you still alive after smoking this much every day? Pang-aasar niya sa ama at umupo sa harap nito. Tumawa naman ang kanyang ama pagkatapos ay nagsali ng alak sa baso. Bago pa man ito magsali ng alak sa baso niya, pinigilan niya agad ito. At wala na nagawa ang kanyang ama kundi uminom mag-isa. 15 awards. I'm so proud of you. Manghang wika nito kaya siya napaingos. Pero sa success at naaabot mo ngayon, hindi hamak na mas mayaman ka pa sa mga kapatid mo sa estado mo. So sagutin mo ko anak, ba't ka na pa rito sa isla? Bakit? Di ba ako pwedeng bumisita? Balik tanong ni Nicholas para tumikwas ang kilay ng kanyang ama. Bumisita? Kaya ka umalis sa isla dahil sa akin. Sabihin na nating may kinalaman din ang mga kapatid mo. I mean, naiintindihan ko kung galit sila sa akin at sa kanila. Pagkatapos,
magtagumpay ni Matthias at Jeremiah sa kanilang pakay, alam kong alam mo na kung ano ang hamon ko. At sa tingin ko, hindi mo kailangan ng tulong ko, hindi kagaya nila. Hindi niya maikakailang malakas makiramdam ang ama at matalino ito. Sa totoo lang, mas matalino sa kanyang inaakala. At hindi niya magawang ipagtanggol ang sarili dahil masyado na siyang nabisto. I asked them for a child as a challenge for their fortune. I know you're not going to participate in this challenge, Nicholas. Kaya alam ko may binabala ka. At kung ano man yun, hahayaan kita sa gusto mo. It's your life after all. Doon na siya nagtatakang napatingin sa ama at pagak na natawa. Hindi niya alam kung anong gusto ng ama niya na mangyari gayong nabisto na siya. Subalit hindi na rin siya nag-usisa. Hahayaan kita, Nicholas. Pwede kang mamalagi sa Isla Cruz. Hanggat kailan mo gusto. Hanggang sa magtagumpay ka sa plano mo. Wika ng kanyang ama. At tuluyang umayos ng upo sa kinauupuan nito. Samantalang siya, dire-diretsong umalis ng opisina nito nang hindi nagpapaalam. Somehow, he felt defeated by his father. Hindi pa siya nagsisimula sa plano, natalo na agad siya. Bakit pa ba siya nagtaka? Noon pa man lagi siyang natatalo, lalong-lalo na kapag si Valeria ang kanyang kalaban. Sa isipin na yon, mas lalo lamang siyang nainis at halos kumulo ang dugo niya nang mabungaran dito sa dalampasigan. He went there thinking he could spend time alone, but it turns he couldn't. Not with Valeria, of course. You're everywhere. Kung saan ako pumunta, nandun ka din. Bungad niya at pasalampak na umupo sa pinong buhangin. Ba't di ka pumunta sa food house? Tutal nandun naman ang mga kapatid mo. Nagpapahalata ka lang na hindi ka pa naka-move on. Pang-aasar nito at nagsimulang mag-split sa buhangin. Base sa forma nito, mukha itong nag-iinat. At saka, ako ang naunang pumunta dito sa dalampasigan bago ikaw. Dahil alam mong pupunta ako dito. Pagtatama niya at tinignan nito ng masama. You always hate the smell of sea. And you can't stand the heat for so long. I know that you prefer indoor pools. Nakakagulat na alam mo yan. Knowing you hate me so much. Pang-aasar nito bago bumaling sa kanya. She was so flexible. She looked like she already broke her back. Buti, alam mo na ayoko sa'yo. Sagot ni Nicholas at pinanood itong mag-ballerina stretch routine. At alam ko rin na nandito ka para inisin ako. Pero hindi ko pa rin malaman kung bakit, Valeria. Simula pa ng bata tayo palagi mo ako inaasar. Wala naman akong ginagawa sa'yo. Ibinaba na nito ang paa mula sa ere at lumingon sa kanya. Wala lang, trip lang kitang asarin. Ang sabihin mo, pinanganak ang papansin. Pang-aasar niya, sabay iwas dito ng tingin. Di ko naman yan itatanggi. At saka paano hindi kita aasarin? Nakikita pa lang kita, kumukulo na dugo ko sa'yo. Well, I guess, that's where I have to agree with you. Because you are very much the same to me. Sagot niya at tinignan na magandang tanawin. Pasalamat ka, magandang tanawin. Bakit ako magpapasalamat? Mas maganda naman ako sa tanawin na yan. Sagot nito at eksaheradang nagpaganda sa harap niya. Ngunit sa halip na mainis sa dalaga, napangiti siya dito. It's not like Valeria was lying. Maganda talaga ang dalaga. At may kakaiba itong aura na noon pa man ay batid niya. Nang hindi siya sumagot, bumaling ito sa kanya na parabang nanghihingi ito ng sagot. What? Ba't di ka kumontra? Ibig sabihin, sang-ayon ka sa sinabi ko? Parang gano'n na nga. Maganda ka naman talaga, pangit na nga ugali mo. Diretsahang sagot ni Nicholas para asarin to. I couldn't be beautiful and kind at the same time. Baka magustuhan mo ako at ma-inlove ka sa akin. Magiging mahirap para sa'yo kasi hindi ako pumapatol sa mga talunan. Balik asar nito, kaya natawa siya ng malakas. Oh my God, Valeria. Di ka pa rin talaga nagbabago, no? Well, at least, something remained unchanged after these years. Unlike my brothers, iniwan nila ako sa isla tapos pagbalik nila, may mga pamilya na sila. How lame. Pagrereklamo niya, kahit alam niyang
wala naman itong pakialam sa kanya. Shouldn't you be happy? Your brothers have settled down and happily married. May mga pamangkin ka na. Seryosong punto ni Valeria. Napaisip si Nicolas sabay na pabuntong hininga. I should. But I guess my brothers having family wasn't the problem. It's them being happy. Well, here's me. Bakit? Pwede ka naman maging masaya kung pipiliin mo. Tumayo ito at humarap sa magandang tanawin. Nasa iyo na yun kung hahayaan mo ang sarili mong mamuhay sa galit at lungkot. I may not be well-liked, but I am satisfied. Really? You are? Kahit wala kang kinakasama ngayon? You are in the median age to settle down. So why not? Tikwas ang kilay na humarap ito sa kanya habang nakahalukip-kip. Hahayaan kita magtanong ng ganyan kung may kinakasama ka rin ngayon. And the audacity for you to ask me that after stealing my first kiss? Go, Nicolas. You should be ashamed of yourself. Nabigla si Nicolas sa natuklasan mula sa dalaga. Ngunit hindi niya yun makumpirma dahil naglakad na ito palayo. Kung alam niya lang na siyang magiging first kiss ni Valeria, sana pala, hindi niya na ito hinalikan. Pakiramdam niya tuloy, ang laki ng pagkakasala niya dito. Naisipan niyang bumalik sa villa matapos magpalipas sa dalampasigan ng ilang oras, subalit pagkarating niya sa villa wala raw ng dalaga. Sandaling nanibago si Nicolas sa katahimikan bago siya lumabas upang kumain ng tanghalian. At doon niya nakita si Valeria habang aliw na aliw, kausap si Zacarias. Sinadya niyang dumaan sa harap nito, pero si Zac lamang ang nakapansin sa kanya at hindi man lang siya tinapunan ng kahit isang tingin ni Valeria hanggang sa natapos siyang kumain. Tinignan niya ang dalaga at hindi na napigilan ng pag-iling. Hindi ba yun ang gusto niya? Ang lubayan siya nito at hindi asarin? Bakit ngayon natupad na ang gusto niya? Doon naman niya yun hinahanap-hanap. Bumalik si Nicolas sa villa na hindi matukoy ang puwang na nararamdaman sa kanyang sistema at hinintay niyang bumalik si Valeria sa villa kahit na halos hating gabi na ito nakauwi. Oh, I thought you're not going back here. Bungad niya at huminto sa ere at kumunot ang noo. Pasuray-suray itong pumasok at halatang nakainom. Doon niya napagtanto na hindi narinig ng babae ang sinabi niya. Ready na sana akong enjoyin tong villa na mag-isa. At sa tingin mo, hahayaan kita mag-enjoy sa villa na to? Matapos mo tong iwanan ng ganun katagal? Ako ang nag-maintain ng kagamitan sa villa na to. Sagot ni Valeria at baka sa boses nito ang pagkalasing. Simula nung umalis ka, ako na nag-alaga sa villa na to. Kaya pagmamay-ari ko na rin to. I took care of this. More than you ever did. Alright. I'll share the villa with you to be fair. At pasensya na pala sa paghalik ko sa'yo kanina. Di ko dapat ginawa yon. Tanggap ko na mali ang ginawa kong yon. Kaya ka ba nang hihingi ng tawad kasi nalaman mong first kiss ko yon? Lupay-pay na humarap ito sa kanya at lumapit. Ba't ka nagsusorry? Sinabi ko bang hindi ko nagustuhan na hinalikan mo ako? Valerie, you're drunk. Paalala niya sa kabila ng pagkabigla sa tugon nito. Huwag kang magsabi ng mga bagay na pagsisisihan mo kinabukasan. Oh, I'm not. Because I love the way you kissed me. That I can't stop thinking about it until now, Nicolas. Diretsahang sagot nito kaya mas lalo siyang nabigla. Wala eh. Ano pa bang laban ko? Ikaw na yan. Kunot noong hinarap niya si Valeria at naghanap ng sagot sa mga mata nito. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin, kulang ka sa pakikiramdam kahit nun pa, Nicolas. Saad nito, sabay malakas na natawa. Ganun ka kamanhid. I like, hindi na nito na ituloy ang sasabihin nang sumuka na ito sa harapan niya. Pasalamat siya
Nang naagapan niya itong saluhin, ay tuluyan itong nakatulog dahil sa kalasingan. Kinabukasan, nagising si Valeria na kumikirot ang ulo sa sakit. Agad na naalala niya ang ininom niyang gin kasama ang lalaking si Zack, na mas lalo lamang sumakit ang kanyang ulo. Pulangya ka talaga, Zack. Ang dugas mong gunner kahit kailan. Paninisi niya sa lalaki. Doon pa siya nagmulat ng mata at napasinghap ng mabungaran si Nicolas sa kanyang tabi. Anak ng... Ba't ka nasa tabi ko? Alis! Itinuro nito ang kanyang binti na nakapulupot sa bewang nito bago ito napangisi. Bakit di mo muna ako pakawalan, ha? Kanina ka pa kapit na kapit sa akin eh. Hindi makapaniwalang napalayo si Valeria at nahihiyang inayos ang sarili. Anong kanina pa? Huwag kang OA. Anong OA? Kung gusto mo ng ebidensya, ito, nag-video ako para maniwala. No! Fine. Maybe I cling to you, but I was asleep. Nagiging ibang tao kapag tulog, lalo na kapag may hangover ako. Yeah, you were telling me how dense I am over and over again. Pagsang-ayon nito at inabot ang isang tray ng pagkain mula sa bedside table. Inilapit nito yun sa kama kaya siya napatingin dito. Ba't di ka muna kumain? Alam kong wala laman ng tiyan mo simula pa kagabi. Automatic na tumaas ang kilay ni Valeria. And what makes you think I will eat? Please, mamaya mo na ako awayin pagkatapos mong kumain. Kahit ngayon lang, huwag muna tayo mag-away, Valeria. It's bad to quarrel in front of food. Saka huwag ka mag-alala, walang lason yan. Nakabusangot na lumabis si Valeria at bumalik sa pagkakaupo nang maramdaman na rin ang pagkalam ng kanyang sikmura. Pasalamat ka at gutom ako ngayon. Kundi hindi ko kakainin yung pagkain niluto mo. Oh, I bet you would. I make the most delicious French toast here in Isla Cruz. Ba't di mo tikman para malaman mo nagsasabi ako ng totoo? Tanong nito at sinubuan siya. Sandaling nag-alangan si Valeria bago niya sinubo ang pagkain na nakatusok sa tinidor. Hindi na siya nakapagpanggap ng kanyang reaksyon nang siya mismo ang sumang-ayon sa sinabi ni Nicolas. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata habang kaharap si Nicolas. Well, I guess you're not bluffing. Hindi nga. Pagsang-ayon nito. At malayang napangiti sa kanya dahil nasarapan siya sa luto nito. Well, nagka-advantage ka kasi gutom ako. Maarting nag-ikot ng mga mata si Valeria at taas noong humalukip-kip. And I know you're doing this because you feel sorry about kissing me. It was just a kiss. It's not a big deal. It's not? Tanong ng binata na para bang hindi nito tanggap. Nahihiyang nag-iwas ng tingin si Valeria. Should it be? I guess not. Tila parang naguguluhan na kumurap-kurap sa harap niya si Nicolas bago ito pilit na ngumiti. Tama ka, hindi yun big deal. Sandaling nag-excuse si Nicolas upang pagbuksan ng pinto. At nagulat na lamang siya ng pagbalik nito. May karga na itong batang babae. Noong una, nagulat siya pero hindi niya naiwasang mapangiti. Nang mapansin niyang kamukha yun ni Nicolas. At mukhang mag-ama mga ito. Apparently, this child is calling me dad. Akala niya siguro ako yung tatay niyang si Jeremy. Pagbibigay alam ni Nicolas, sabay nag-aalala ng nginitian ng bata. So, ano gagawin ko ngayon? Eh di alagaan mo. Hindi ba pamangkin mo naman yan? Saad ni Valeria kaya napatingin sa kanya si Nicolas. Oo, pero hindi ako marunong. Katwiran nito at halos mangiyak-ngiyak habang bitbit ang pamangkin. Ilang beses ka na nagkarol bilang tatay sa pelikula? Tas ngayon mo sasabihin sa akin, di mo alam? Dismayadong tanong ni Valeria. That is why it's called acting. Nagpapanggap lang ako na marunong para sa role ko, pero hindi ako marunong mag-alaga. Natatarantang sagot ito at inabot sa kanya ang bata. Ikaw na mag-alaga. Hala, ba't ako?
Tanong ni Valeria sabay nanlaki ang kanya mga mata. Maswerte siya dahil hindi umiyak ang bata nang lumingon ito sa kanya. Mas lalong hindi ako marunong mag-alaga. Alam ko lang na alagaan ay ang ballet shoes ko at timbang ko. Kunin mo to, Nicolas. Sinasabi ko sa'yo wala akong alam sa pag-aalaga. I don't want to cause this adorable baby any discomfort. Dada. Pagtawag sa kanya ng pamangkin, kaya agad na kinuha niya ito mula kay Valeria at inihele. Talagang pinagkamalan mo pa akong tatay mo Eh hindi naman masamak na gwapo ako sa tatay mo. Pagbibiro ni Nicolas na para bang maiintindihan siya ng pamangkin. Kaya nga, pagsang-ayon ni Valeria at huli na, nang mapagtanto ang kanyang sinabi. Tinangka niyang bawiin ang sinabi pero wala siyang maisip na ipapalusot. Nakita niyang tinangka ni Nicolas ilapag ang bata, pero umiiyak ito at ayaw magpalapag. Oh my God! Paano ako pa talaga napagkamalan mong tatay? Nandiyan naman si Zach, pakalat-kalat nandito sa sentro. Dada! Magiliw na sagot ng bata sabay kumapit kay Nicolas. Maya-maya, nagsimula na lamang itong humikbi at tuluyan ng umiyak ng malakas. Hala bakit? Ba't ka umiiyak? Tanong ni Nicolas. Bakas na sa mukha nito ang pagkakataranta. Hoy, di naman kita inaano Sungak ka. Umiiyak na yung pamangkin mo kasi inaantok na. Akin na nga, ako na magpapatulog. Dahan-dahan na kinuha ni Valeria ang bata mula kay Nicolas at inihele ito. Maya-maya tumigil na ito sa kakaiyak at nakatulog sa kanyang balikat. Ilang minuto ang kanyang pinalipas bago ito inihiga sa kama. Wow! Para sa masamang ugali na taong katulad mo, magaling ka mag-alaga ng bata. Pagbibiro ni Nicolas, kaya masamang napatingin siya rito. Che! Tugon niya at pinigilan na wag sumigaw dahil baka magising ang pamangkin nito. Basta magpasalamat ka sa akin ng asar ka pang buwisit ka. Thank you. Anito, kaya lumambot ang kanyang ekspresyon. Kung hindi dahil sa'yo, baka umiiyak pa ngayon si Ryan. So alam mo pala ang pangalan ng pamangkin mo? Akala ko hindi. Tanong nito sabay tumitig sa magandang mukha ng dalaga. Parang hindi ko malalaman. May cooking vlog yan si Jeremy. At laging bida doon si Ryan. Nakangiti nitong tugon. Sa screen ko lang siya napapanood noon. Ngayon nasa harapan ko na. Oh, edi ang swerte mo palang fan. Biro ni Valeria at tumitig sa kalmadong si Nicolas habang nakatingin sa pamangkin na puno ng pagmamahal. Sa sobrang payapa at gwapo tignan ni Nicolas, bahagya siyang nainggit. Kailan kaya siya titignan ni Nicolas ng ganon? Kapag nakikita kasi siya nito, kumukunot agad ang noon nito. Bibigyan siya ng masamang tingin. Sa haba ng panahon nilang pagtatalo ay para bang nagsasawa na siyang inisin nito. Isa pa, mas gwapo itong titigan kapag payapa ang estado, lalo na kapag nakangiti. Ano nang gagawin ko ngayon? Tanong nito at sumipat sa kanya. Sandaling napansin itong nakatitig siya kaya dali-dali siyang nag-iwas ng tingin. Di maghintay na magising si Ryan. Kailangan niya ng pahinga. Napadpad ba naman bigla sa villa mo nasa kabilang villa ang kapatid mo. Wika ni Valeria. Sige, babantayan ko muna si Ryan, ikaw kumain ka ulit. Alam ko di ka pa tapos kumain. Kapag gising na si Ryan, ihahatid ko na siya sa mga magulang niya. Baka hinahanap na rin nila yung bata. Gagawin mo yun? Talaga? Kaya mo na bang harapin ang kapatid mo? Nag-aalalang tanong niya, kaya natahimik sandali ang binata. Nagpatuloy na siya sa pagkain gaya ng nais nito. Ayos lang naman na ako na maghatid kay Ryan kung di ka pa handa. Alam ko kung gaano kahirap yun sa'yo. Humarap sa kanya si Nicolas, at gano'n na lamang ang pagbilis ng kabog ng kanyang puso nang tignan siya nito gamit ang malambot na ekspresyon. It's fine, I can do it. Pero pwede mo ako samahan. Sandaling nabigla si Valeria bago napatango. Sure, sasamahan kita. Marahil napansin ni Nicolas ang awkward na tensyon sa pagitan nila, kaya napakamot ito sa batok. Hindi ako sanay na hindi tayo nag-aaway. Pakaramdam ko hindi ikaw si Valeria na nakilala ko. Kaya napakamot ito sa batok. Hindi ako sanay na hindi tayo nag-aaway. Pakaramdam ko hindi ikaw si Valeria na nakilala ko. Kaya napakamot ito sa batok. Hindi ako sanay na hindi tayo nag-aaway. Pakaramdam ko hindi ikaw si Valeria na nakilala ko.
kapag di mo ako binibwisit pero hindi naman pala masama na hindi tayo magtalo, di ba? Napangiti si Valeria ng palihim at mas naengganyo sa pagkain. Well, I guess I could use some time out annoying you. After all, you did cook one of the most delicious French toast I ever tasted. See, I told you. Natutuwang tugon ni Nicholas sa kanya bago siya binigyan ng malawak ng ngiti. Dahil doon, napatitig na lamang si Valeria sa gwapong mukha ng binata. Parang kanina lang nagtataka siya kung kailan siya ngingitian ng isang Nicholas. Ngunit ngayon, nasaksihan niya na yon. Bagaman hindi niya inaasahan na sa simpleng pagngiti nito, tuluyan siyang mahuhumaling sa binata. Pasado 11:00 na magising si Ryan mula sa pagkakatulog, kaya hinatid na nila to. May pag-aagam-agam pa rin sa isipan ng lalaki na makakaharap niya ang kapatid. Subalit, wala siya magagawa kundi lakasan ng loob. Puno ng katiyakan na tinignan siya ni Valeria bago siya kumatok. Agad na pinagbuksan siya ng asawa nitong si Rian at nakahinga ng maluwag nang makita ang bata sa kanyang bisig. Oh my God! Akala namin tuluyan nang nawala yung anak namin. Nag-aalalang bungad nito sabay kinuha ang bata. Kanina pa namin siya hinahanap. Si Jeremiah at Kuya Matthias halos halugugin na ang buong ista kakahanap sa batang to. Bigla na lang lumitaw sa tapat ng villa namin yung kaninang umaga. Halata pong nawawala eh. Pagbibigay alam ni Valeria kaya napatingin si Rian sa kanya. Hindi po namin agad na paalam kasi nakatulog siya dahil siguro napagod. Sa dulo pa kasi ang villa namin. Sa halip na tumugon, natulala ito sa harap ni Valeria. Totoo ba ito nakikita ko? Ikaw yung sikat na balerina ng taga-Pilipinas. Diba? Oh my God! Isa kong tagahanga mo, Miss Valeria Ignacio. Nakita niya kung paano nabigla si Valeria bago ito nagpasalamat. I managed to win despite the struggles. Ginawa ko po lahat para masungkit ang ginto para sa Pilipinas. Mas talong humanga si Rian kay Valeria at naiwan siyang nakikinig sa dalawa na magkwentuhan na parabang matagal nang magkakilala ang mga ito. At hindi niya rin itatanggi ang kasiyahan sa mukha ni Valeria habang pinag-uusapan ng trabaho. Halatang mahal nito ang talento at kung anong naabot nito bilang isang balerina. Pasensya na kayo. Nagluto lang saglit si Jeremiah kanina tapos tumalikod na ako saglit para kumuha ng pulbo tapos nawala na agad yung bata. Ayos lang po. Inalagaan naman po siya ni Nicholas na maayos. Sagot ni Valeria kaya napatingin si Rian sa kanya. Lumambot ang reaksyon nito at mangiyak-iyak na tumingin sa kanya. Alam mo, tiyak na matutuwa si Jeremiah kapag nalaman niya to. Ang ano, mahal? Sabay-sabay silang nagulat nang marinig ang boses na yon, pero siya itong naapektuhan ng matindi. Nagpasalamat siya kanina nang malamang wala ang kanyang kapatid, kaya gano'n na lamang ang kanyang kaba na maabutan siya ni Jeremiah sa entrada ng pagmamay-ari nitong villa. Nang makita nito ang anak, napatakbo ito na mabilis at sinuri ang kalagayan ng bata. It appeared Ryan wondered at nakarating sa villa ni Nicholas. Nakatulog kaya ngayon lang nila naihatid. Pagbibigay alam ni Rian sa asawa. Dahilan para tuluyan na ito makahinga ng maluwag. Nanatili siya nakaupo at hindi makatingin ng diretso sa kapatid hanggang sa naikuyom niya ang kanyang kamay sa tensyon. I guess it's settled then. Goodbye. Ilang hakbang pa lamang palayo ang kanyang ginawa nang marinig niya ang munting iyak ng bata. Hindi niya napigilan ang sarili sa paghinto at nag-aalala na bumaling sa pamangkin. Nakita niya kung paano ito ibinaba ni Jeremiah at agad tumakbong patungo sa kanya. Kinarga niya ang bata. Sumunod naman si Jeremiah sa anak. Nicholas, can we talk? Tanong nito at wala na siya nagawa nang tumangging bumitaw si Ryan sa pagkakakapit sa kanya. Please, kahit ilang minuto lang pagbigyan mo ko. Hindi sumagot si Nicholas sa kapatid bago siya pumunta sa dalampasigan habang karga-karga ang bata. Nang makarating doon, walang nagsalita sa kanilang dalawa.
hanggang sa tuluyan ng binasag ni Jeremiah ang katahimikan. I know, you probably hate me, Nico. At kung hindi mo ako mapatawad, kami ni Kuya Matthias maiintindihan namin. Pero kahit na gano'n na mangyari, gusto ko pa rin manghingi ng tawad sa'yo. Anito, at nakita niya nakatingin ito sa kanya mula sa gilid ng kanyang mga mata. What I did was horrible. Dugtong niya sa sasabihin ni Jeremiah at nagsimula ng maging emosyonal. Pagkatapos akong iwan ng ating ina, sumunod si Kuya Matthias at inasahan kitang manatili na kasama ko. Samahan ako hanggang paglaki. Damayan ako sa kung ano maging problema kasi yun ang pangako mo. Pero bakit? Bakit ka pa nangako kung di mo naman kayang tuparin? Nicholas, hindi ko natupad ang pangako ko noon. Pero handa akong bumawi sa iyo ngayon. Kami ni Kuya Matthias. Paano mo nakakayanang mangako sa harapan ko ngayon? Kung sa una pa lang hindi mo naman mapanindigan. Pinaasa mo ako, kuya. Sinaktan mo ako, iniwan niyo ako sa impyernong to. Kaya paano ako magtitiwala ulit sa'yo kung sa una pa lang ikaw ang gumawa ng dahilan para hindi kita pagkatiwalaan? Walang naisagot si Jeremiah. At napaluha ito sa kinatatayuan. Nicholas, I grew up thinking there must have been wrong with me because why does everybody keep leaving when all I remember doing that time was to be a good brother to you both, especially you, Kuya Jeremiah. Naging maingat ako. Wala akong ginawang iba kundi maging mabait sa'yo bilang kapatid kasi ayaw ko iwan mo ako gaya ng ginawa ni Kuya Matthias sa atin. Araw-araw, nabuhay ang pagkabahala sa akin na inisip ko ng konting pagkadismaya dahil sa akin tiyak iiwan mo ko. Ako lang ata ang batang ganun mag-isip. Sa ganoong murang edad kasi natatakot ako. At nung iniwan mo ako, imbes na magalit sa'yo, sinisi ko muna ang sarili ko ng matagal. Bago ko napagtanto na hindi ako ang problema kundi ikaw. Nicholas, I may have left. I will never do that again. Wika nito at nagtangka na lumapit sa kanya. He was about to step back when he noticed that Ryan was about to cry again. Malungkot ito habang pinapanood siyang umiiyak, habang pinupunasan ito ang kanyang luha. Nagsumbong pa ito kay Jeremiah ngunit napagtanto din ito na umiiyak ang ama. Kaya naluha na rin to. Don't cry. If Dada sad, Ryan sad din. Inabot nito ang isang kamay sa ama at niyakap sila ni Ryan ng sabay at mahigpit. Dahil sa pinakitang reaksyon ni Ryan, mas lalo lamang siya nagtuloy-tuloy sa pag-iyak. Hindi niya alam na yun lang pala ang kanyang kailangan para mailabas ang matagal na kinikimkim. Pinunasan ni Ryan ang kanilang mga luha at ngumiti. Huwag na cry, bati na. Tumingin sa kanya si Jeremiah at pinunasan ang kanyang luha. Pagkatapos kinuha sa kanyang bata. Ayos lang sa akin na hindi mo kami mapatawad sa ngayon, Nicholas. Kung sa tingin mo hindi karapat-dapat yun, irerespeto namin. Pero kung may kagustuhan ka na ibalik ang dati, kahit nakatiting lang, nakagustuhan mong maging nakatatandang kapatid kami para sa'yo. Asahan mo, hindi na namin gagawin ang ginawa namin dati, Nico. Nanatili siyang walang imik hanggang sa kunin niya si Ryan sa bisig nito. You and Matthias owe me a movie time, remember? Sabi mo nun kapag nanood tayong tatlo ng movie sa theater house, ipagluluto mo ako ng popcorn. I want mine, cheese flavor. Hindi niya hinintay ang tugon ni Jeremiah at naglakad na siya palayo. Pagkarating niya sa villa, nakita niyang naglalaro sina Valeria at Jeremiah sa bakuran. Agad siyang napangiti kung gaano kaaliwang pamangkin sa ginagawa ni Valeria.
Pagkatapos niyang ibigay si Ryan sa ina nito, tinawag niya ang dalaga para makauwi na sila. Sabay silang nagpaalam at napansin niyang hinihingal na naglakad si Valeria sa tabi niya. Sandali siyang yumukod pababa at humudyat sa kanyang likod. Come on, hop on my back. Alam ko napagod ka sa kakahabol kay Jeremiah. Okay lang ako. Pagtanggi nito, no you're not, Val. Huwag ka mag-alala ngayon, Nanto. Alam kong puhunan mo ang mga paa mo sa pagbabalerina, kaya kailangan mo magpahinga. Please, I insist. Hindi na ito tumanggi at pumasa na sa kanyang likod. Nanatili itong tahimik na ilang minuto, kaya naisipan niyang basagin ang katahimikan. I really appreciate it. Isa ka sa mga taong hindi ko inakalang sasamahan ako sa oras na makakaharap ko muli ang mga kapatid ko. Nung bata pa tayo, alam ko kung gaano kakalapit sa mga kuya mo. I mean, di ko naabutan si Kuya Matthias noon pero alam ko mahalaga din siya sa'yo. For me, you were lucky you have brothers, Nico. I was an only child. I never get to experience having sibling. Right. Muntikan ko na makalimutan na only child ka pala. Bumuntong hininga si Valeria. Nakalimutan o hindi mo talaga alam. Alam ko lagi tayo nag-aaway kaya hindi imposibleng hindi mo alam. You never paid attention to me unless I annoy you. Sandaling napatigil sa paglalakad si Nicolas bago ito nilingon. When Valeria saw his reaction, she jumped out from his back and fixed her clothes. Kaya mo ba ako lagi inaasar kasi hindi kita napapansin nun? Pagkumpirma niya sa dalaga. Huh? Di Nag-iwas ito ng tingin at tumanggi na tagpuin ang kanyang mga mata. Huwag kang feeling. Triplan talaga hatang asarin nun. Akmang maglalakad na ito palayo nang pigilan niya ito. Valeria, tell me the truth. Kaya mo ba ako laging inaasar nun? Kasi may gusto ka sa akin? Sandaling nag-alangan ito at peke na natawa sa harap niya. Upang ipawalang bahala ang pagkabigla. Pero huli na ang lahat para magpanggap dahil nakita niya kung paano namula ang pisngi ni Valeria. Tama ako, hindi ba? Tanong ni Nicolas nang hindi ito sumagot. Ano naman ngayon kung gusto na kita noon pa? Para namang may magbabago kung umamin ako. Wala naman. Tinignan niya ang magandang mukha ng dalaga at nilapitan ito. Paano mo nalamang wala? It's because you hate me. You hate everything of me. Pero bakit ba ako magtataka? Wala akong ginawa noon kundi busitin ka kaya. Hindi niya pinatapos ang sasabihin ni Valeria at pinatahimik ito sa paghalik sa mga labi nito. Noong una, marahan hanggang sa tumugon ng dalaga at tuluyan ng nasupil ang pagpipigil na kanyang ginawa para sa dalaga. Kinarga niya papasok si Valeria patungo sa villa at malugod na sinambay ito mula ulo hanggang paa. How can he hate Valeria so long when he could made love to her all this time? Kinabukasan, Valeria woke up next to Nicolas. Nakayakap ito sa kanya ng mahigpit na para bang anumang minuto ay maglalaho siya. Hindi niya napigilan ang pagtitig sa mukha ng gwapong binata at kinilig. Marahil naramdaman itong nakatitig siya kaya napangiti ito. Oo na, alam ko, gwapo ako. Ang sarap siguro sa pakiramdam magising katabi ng crush mo, no? Che! Agad na tugon ni Valeria sabay pinisilang baba nito. Hindi ibig sabihin na pagkatapos na mangyari kagabi, hindi na kita kayang inisin. I can still make your day go bad if I wish. Oh, I doubt it. Palagi na atang magiging good ang araw ko dahil sa'yo. Sagot nito kaya napangiwi siya. My God, Nico, ang corny! Pilit na nilayo niya ang mukha kay Nico. Pero malakas ito kaya hindi siya nagtagumpay. Mas sanay pa akong pinapatulan mo ako eh. Mas kinikilig ako kapag ganun kaysa magpanggap kang ganito. Anong magpapanggap? Hindi ako nagpapanggap. Ganito talaga ako ka-sweet. Good morning by the way. How was last night? Fine I guess. Tipid niyang sagot upang asarin to.
At ganun nga nangyari, nang mapayukod ang balikat nito at mariin siyang pinakatitigan. Just fine? Sinisigaw mo ang pangalan ko buong gabi. Begging for more, faster, and deeper. And so, hindi mo naman malalaman kung nagpapanggap lang ako. Talaga? Hindi? Naghahamon na tanong nito bago lumuhod sa kama habang pilyo na nakangisi. I mean yes, ayoko na papagod ang paa mo maglakad. Pero hindi sa ganitong paraan. At alam mo na kung anong tinutukoy ko. Walang nagawa si Valeria, kundi sumuko at magpaubaya. Binawi niya ang mga sinabi niya sa binata ng mga oras na yon. Pero matagal siya nitong pinarusahan. It's not that she hates it. Natatakot lamang siya masanay sa sitwasyon nila. Gayong wala namang kasiguraduhan kung mananatili si Nicolas ng matagal sa isla. Pagkatapos ng movie get-together ng lahat, nagkaayaan ng tatlo na mag-jetski sa dagat, kaya naiwan siya sa mga bata kasama ang mga asawa ng mga kapatid ni Nicolas. So kayo na ba ni Nicolas? Tanong ni Rian. Parang may something na sa inyo eh. Nako hindi. Nahihiyang sagot ni Valeria. Pero mahal mo? Tanong ni Krista. Hindi nakasagot agad si Valeria at tinignan si Nicolas mula sa malayo. Tuwang-tuwa itong makipagkarera sa mga kapatid gamit ang jet ski. Saglit itong sumipat sa kanyang gawi at kumaway. Oo, batid niyang gusto niya noon pa man ang binata. Pero hindi niya alam na tuluyan niya itong mamahalin pagkatapos ng may mangyari sa kanila. Hindi na dapat malaman pa, halata na eh. Ganyan na ganyan din ako tumitik kay Jeremias noon hanggang ngayon. Pang-aasar na sabi ni Rian, sabay nakakalokong tinignan si Krista. Di ko nga alam nung una. Kay Ate Krista ko lang din nalaman. Maybe you'll realize it soon. Hindi sumagot si Valeria at ngumiti lang sa mga ito. Hindi siya nahirapang makitungo dahil mababait naman ang mga babae. Masasabi niyang maswerte ang mga kapatid ni Nicolas sa mga napiling asawa. At hindi niya napigilan na maghinuha sa kalagayan ni Nicolas kasama siya. Would he be this happy with her too? She doubts it. What's wrong? Tanong ni Nicolas nang mapansin siya nitong tahimik. Wala lang, namiss na kitang busitin. Pang-aasar niya, kaya pilyo itong napangisi. Napalapit ito at bumulong sa kanyang tenga. The last time you irritate me, you cried in pain and pleasure. Gusto mo ba ulit mangyari yun? Well, I loved it. Kaya bubusitin kita lagi simula ngayon. Sagot ni Valeria tumakbo palayo. Hinabol siya agad ni Nicolas at agad siyang nahuli. Isinukbit siya ito sa balikat na parang sako at dinala sa kanilang villa. Doon, malugod siyang nagpaubaya sa binata ng maraming beses. At nagising na lamang siyang may puwang sa kanyang nararamdaman kinabukasan na para bang hindi na sapat sa kanya ang sitwasyon nila ni Nicolas at kailangan niya ng mas labis pa. What? What is it, babe? Nag-aalalang tanong ni Nicolas at ipinaghimay siya ng hipon. Napansin ko ang tahimik mo nito nakaraan, may problema ba? Wala naman. I just miss dancing. Saad niya. Natatakot na sabihin ang kanyang totoong nararamdaman. Gusto mo bandaling kita sa practice hall? Samahan kita doon mag-practice kung gusto mo? You would do that? Hindi maiwasan ni Valeria ang magulat. Habang tumatagal, mas lalo nitong pinapaboran ng kanyang mga gusto at baka manlumo siya kapag nagbago ito balang araw. Noon sapat na sa kanya ang patulan siya ni Nicolas sa mga pang-aasar. Pero ngayon iba na ang kanya naging hangad. At sa tingin niya, imposible yung mangyari. Oo naman, sasamahan kita hanggang matapos ka. Sagot ni Nicolas kaya napangiti siya sa kabila ng pangangamba. Bandang 9:00 sila nakarating sa mini hall at agad sinimulan niya ang warm-up routine bago mag-practice. Shit, you look so delectable. Open splitting like that? Mukhang nagsisi ako na pinag-practice pa kita. Kung pwede naman akong pag-practicean mo. Pang-aasar ni Nicolas.
Natawa si Valeria bago nag-ikot ng mga mata. As if naman hindi ko gagawin yan mamaya. Huwag ka mag-alala. Patapusin mo muna ako mag-practice. Pagkatapos ng sayong-sayo na ako. Ngiting panalo ang binigay ni Nicolas at umupo sa kanyang tabi. I just love being sensual with you, Valeria. Ikaw lang ang nagparamdam sa akin ng ganito. Siyempre naman. Baka nakakalimutan mo nag-iisa lang ako sa mundo. Biro nito at nagsimula na sa routine. Matyagang nanood si Nicolas sa kanya at sa 2 oras niyang pag-iensayo ay hindi nito inalis ang mga mata sa kanya. Hindi siya sanay na may nanonood. Maliban ang kanyang coach pero hindi naaapektuhan ng kanyang kagustuhan na maperpekto ang routine. Tinanggal ni Valeria ang kanyang ballerina shoes bago niya pinanood si Nicolas na lumapit at agad hinilot ang kanyang paa. Sakit siguro ng paa mo, no? 2 oras ka ba naman nag-practice? I dance for a living so it's fine. Ani Valeria at hinayaan ito sa ginagawa. Aaminin niya hanggang ngayon ay hindi pa rin siya sanay na mabait sa kanyang binata. Sa tingin mo ba kapag hindi kita binabwisit nun, mangyayari pa rin kung ano meron tayo ngayon? Halatang nag-isip si Nicolas dahil hindi agad ito nakasagot. Para sa akin hindi. Kung naging malapit na kaibigan kita noon, hindi ko kayang gawin to sa'yo ngayon. Seryosong tumingin sa kanya si Nicolas at inilapit ang mukha nito. Binigyan siya nito ng isang malalim na halik bago mariing tumitig sa mga mata niya. Sa tingin mo ba, magagawa ko to sa'yo? Kung naging magkaibigan tayo? Hindi napigilan ni Valeria na mapangiti bago ipinulupot ang mga kamay sa leeg ng lalaki. Binigyan siya nito ng malalim at matagal na halik sa labi. Tila hindi pa sila nasiyahan sa simpleng halikan na yon at nauwi pa ito sa pagtatalik sa loob ng practice hall. Bandang 2:00 ng hapon na sila nakalabas, kumuha ng pagkain sa food house at dinala sa dalampasigan para doon kumain. Masaya sila habang pinagmamasdan ng magandang tanawin at ang alon sa karagatan. Sa mga oras na yon, parang wala nang mahihiling pa ang 2 tao na nagmamahalan ngunit hindi naman nila masabi sa isa't isa. Hindi maipaliwanag ni Valeria ang sobrang tuwa na nararamdaman sapagkat kasama niya ngayon na nag-iisang taong minahal niya mula noon. Pero alam niyang kailangan niyang sabihin ang totoo sa binata. Kung bakit nga ba siya nandito. Kung bakit lagi niyang inaasar ng lalaki. At kung bakit niya ito gusto. Nicolas, may dapat akong sabihin sa'yo. Ilang segundong tumigil si Valeria upang humugot ng malalim na paghinga. Naparito ako sa isla ng 1 buwan dahil nagpahinga ako bago sumabak sa kompetisyon. At kapag sinabi kong kompetisyon, ang ibig kong sabihin ay sa susunod na linggo na, Nicolas. Malapit na ako umalis. At sorry kung hindi ko agad nasabi sa'yo. Halatang nabigla si Nicolas, subalit agad din naman itong nakahuma. It's fine. Sa susunod na bukas man yan o sa susunod na linggo, hindi na yun usapin para sa akin. Makakapunta pa rin ako. Although, may script reading kami sa mga oras na yan pero maghahanap ako ng oras para makasunod sa'yo sa Florida. Tumango si Valeria at tinalikan nito sa pisngi. At aasahan kita. Susungkitin ko at makukuha ko ang ginto sa Pilipinas at gagawin ko ang aking makakaya para maipagmalaki mo. I'm already proud of you. Bulong nito at tinalikan siya ng malalim sa labi. Naghahalikan lamang sila sa dalampasigan ng mga oras na yon. Pero nagulat na lamang siya nang napadpad na sila sa loob ng kanilang villa at doon itinuloy ang ginagawa. Simula ng araw na yon, mas naging clingy sa kanya si Nicolas at hindi siya hinayaan na hindi sila magkasama sa kung ano ang kanyang gagawin. Hanggang sa dumating ang araw na dapat na siyang lumipad patungo sa Florida para maghanda. Hinatid siya ni Nicolas sa airport
at nangako na makakasunod sa Florida sa araw ng kanyang kompetisyon. Hindi ito nakalimutang tumawag sa kanya at mga musta araw-araw. Nagpahiwatig kung gaano ito nangungulila sa kanya ng maraming beses at hiniling na matapos na ang kompetisyon para magsama na sila. Hindi hanggang sa dumating ang araw ng kanyang kompetisyon. Dismayado na tumungo si Valeria sa backstage nang matapos ang kanyang advanced solo variation. Dali-dali niyang hinanap ang phone sa kanyang fitting room at agad tinawagan si Nicolas. Pakiramdam niya anumang minuto'y iiyak siya sa pagkabigo dahil hindi tinupad ni Nicolas ang pangako. Mga ilang pagtunog ang nakalipas nang sinagot ng binata ang tawag. "Nasaan ka, Nicolas? Sabihin mo na huli ka lang at padating ka na." "Valeria, ganyan ka na ba kamanhead?" Tanong nito sa malamig na tono. "Ano? Anong ibig mong sabihin?" Tanong niya. Naramdaman niya ang pumumuo ng kanyang luha. "Sinadya ko hindi pumunta, Valeria. Sinadya ko paasahin ka." Walang pakundangan na sagot ni Nicolas, kaya tuluyan nang nahulog ang kanyang luha. "Sa tingin mo ba, pagkatapos ng ginawa mo sa akin nun, hindi ako maghahangad na gumante?" "Nicolas, please. Sabihin mo nagbibiro ka lang." Pagsusumama ni Valeria at batid sa kanyang boses ang pagluha. "Di ba sinabi mo na masaya? Masaya ka sa piling ko? Na, gusto mo rin ako?" "Nagsinungaling ako. Sinadya kitang paibigin dahil gusto ko maghiganti, Valeria, at nagtagumpay ako. Ngayon patas na tayo at alam mo na kung anong pakiramdam ng mapaglaruan." Anito sabay nawala ang kabilang linya. "Nicolas? Hello, Nicolas?" Patuloy niya pa ring pagtawag kahit alam niyang pinatay na nito ang tawag. Pagkatapos sinalat niya ang tiyan nang maalala ang natuklasan niya kagabi at napahagulhol ng malakas. "I'm sorry, baby. Patawarin mo ang mommy. Ipakikilala sana kita sa papa mo eh. Pero hindi pinahintulot sa akin. I guess it's going to be just you and me." "Fuck!" Anas ni Nicolas nang sumundot sa kanyang isipan ng memorya kasama si Valeria. 2 taon nang nakakalipas, pero ba't nagsisisi pa rin ako? Tanga ka kasi. Sagot ni Mathias sabay na pailing-iling. "Hanggang ngayon di ako makapaniwala na gawa mo ang bagay na yon. Sabihin na natin hindi naging maganda ang pakikitungo sa'yo ni Valeria. Nung mga bata pa kayo. Ba't kailangan na gumanti ka pa? Pansin ko naman kay Val na gusto ka niya." "Gustong gusto." Pagsang-ayon ni Jeremiah sabay tungga ng alak. "Di ko alam siya sa kapatid mo, ang tanga at ang lupit. Pinaibig niya tapos sinaktan? What a cruel revenge." Pero nagsisi naman siya sa huli. Punto ni Mathias. At dismayado, nasinipat siya bago binigyan ng isang basong alak. At magsisisi yan hanggang di siya humihingi ng tawad. Hindi agad nakapagsalita si Nicolas dahil tama ang kanyang kapatid. Pinagsisisihan niya yun bawat araw at di niya mapapatawad ang sarili. At huli na ang lahat, nang mabalitaan niyang may anak na ito. At marahil may kinakasama na. Maya-maya, dumating si Zach sa dalampasigan na masama ang tingin sa kanya. Sa muling pagkakataon, humingi naman siya ng tawad sa kapatid. "Zach, makinig ka. Gaya ng sabi ko noon, sinadya ko ang ginawa ko. Narinig ko si Valeria isang gabi, kausap ang manager niya, na huling beses na sasali sa kompetisyon sa Florida kasi gusto niya nang tumigil sa pagbabali at di ako tanga para hindi ko malaman ang dahilan kung bakit. Ano ngayon kung tumigil siya sa pagbabali? Valeria is 27 that time and she spent all her life doing ballet. Nakwento niya gusto niya sumubok na ibang bagay at mabuhay gaya ng ibang normal na tao dahil pinatikim mo yun sa kanya. At saka ano bang karapatan mo para supilin ang kasiyahan niya? Sa pagkakaalam ko, noon pa man, isa ka na dun." Tugon nito sabay na pabuntong hininga. Dumating siya sa punto na mas naging mahal ka niya kesa sa pagbabaling niya, kuya. Hindi ko lang matanggap
na pinangunahan mo ang kaibigan ko sa mga desisyon niya. At pinagsisisihan ko yun. Maniwala ka dahil kailanman hindi siya nawala sa isip ko. At doon ko pa napagtanto na hindi pagpapanggap ang ginawa ko. Dahil minahal ko ang kaibigan mo, Zach. Mahal ko si Valeria. Pag-amin niya at pinigilan na wag maluha sa harap nito. At huli ang lahat para aminin ang lahat ng to sa kanya. Paano mo nalamang huli na ang lahat? Pinangungunahan mo na naman ang posibilidad. Ba't di mo siya kausapin ng maayos at humingi ng tawad? Kadadating lang ni Valeria sa isa kasama ang anak niya. Kung gusto mong manghingi ng tawad, kausapin mo siya. Alam niyo bang nandito ako? Malamang hindi. Pupunta ba yun dito kung alam niya nandito ka? Sa tingin ko ito na lang ang huling pagkakataon mo makausap si Valeria. Kaya kung ako sa'yo, wag mo nang palampasin. Hindi sumagot si Nicolas at nanatiling nag-aalinlangan kaya kumunot ang noo ni Zach. Oh, ano pang tinutunganga mo? Kilos na! Hindi makapaniwalang napatingin siya kina Matthias at Jeremias upang manghingi ng tulong. Pero wala sa dalawa ang sumaway kay Zach. Wala kasalanan mo. Nakangising wika ni Matt. Sorry, pero kailangan ko sumang-ayon kay kuya. Kahit masakit sa pared ang masigawan na nakababatang kapatid, yaan mo na, bawi ka na lang next life. Tudyo naman ni Jeremias. Napailing-iling na lang siya sa mga kapatid at iniwan itong mga nakangisi. Nasa entrada siya ng villa nang masipat niya ang batang mag-isang naglalakad. Halata itong nawawala dahil hindi nito alam kung saan tutungo. Hello, little one. Maaari ba kitang tulungan? Tanong niya sa bata pagkatapos yumukod pababa. Hindi sumagot ang bata at sa halip pinakatitigan siya na ilang minuto. Daddy? Naguguluhan na napangiti siya sa bata sabay lumingon-lingon sa paligid. I think you are mistaken, kid. Hindi ako ang tatay. Hindi na naituloy ni Nicolas ang sasabihin nang matitigan niya ng maigi ang bata. Sandaling nagtaka siya kung bakit hawig niya ito. Wait, why do you kinda look like me? Hindi makapaniwala ang tanong niya at gano'n na lamang ang kanyang pagkabigla na niyakap siya nito. At lalo siyang mas natigilan nang makaramdam ng kung ano ginhawa sa yakap na parabang kilala niya ang bata sa buong buhay niya. Natagpuan na lamang ni Nicolas na gumanti sa yakap. Maaari ko bang malaman kung anong pangalan ng mommy mo? Sa mga oras na yun hindi pumasok sa isip niya. Walang kung sino man na nakakatapak sa trasera kundi ang isang krus at si Valeria. Sa kanyang natuklasan ay siyang pagdating ng humahangos na dalaga palapit sa kanya. Oh God, Klaus! Akala ko kung saan ka na napadpad. Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag kang aalis sa tabi ko? Saglit na naghanap si mommy ng diaper, bigla ka na lang nawala. Sunod-sunod na sabi nito habang hindi inaalis ang mata sa anak. Ni hindi siya nito napansin hanggang sa tumikim siya. Nang napagtanto nitong siyang kaharap nito, dali-dali itong tumalikod. Valeria, magsabi ka ng totoo. Ako ba ang tatay ng batang yan? Napahinto si Valeria mula sa paglisan at hindi agad sumagot. Nanatili ito nakatalikod hanggang sa nagpumilit ang batang bumaba mula sa pagkakakarga niya. Daddy! Mommy, di ba daddy ito? The picture, di ba daddy ito? Tanong ng batang si Klaus. Klaus anak. Ani Valeria, sabay humarap sa kanya. Hindi. Hindi siyang daddy mo. Hindi makapaniwalang tinignan niya si Valeria bago na iiyak na tinignan ang mukha ni Klaus. Pwede kang magsinungaling sa lahat. Wag lang sa akin, Valeria. Alam kong ako ang tatay ni Klaus. Nananalaytay ang dugong krus sa batang ito. At hindi maikakaila na hawig sa akin ang bata. Please, Valeria, tell me it's mine. Tell me, I am Klaus's father. Tell you it's yours? Bakit? Ba't ko gagawin yun? Matapos ang ginawa mo, sa tingin mo gagawin ko ang gusto mo dahil ang sinabi mo? Nang hahamon na tanong nito, at baka sa mukha ang matinding galit. Naisip mo ba kung gaano kasakit ang ginawa mong panloloko sa akin?
Pinaglaruan mo ko, Nicholas. Totoong gusto na kita nun pa. Minahal kita na magsama tayo dito sa Isla Cruz. Akala ko ganun din ang nararamdaman mo pero mas pinili mong saktan ako. Dahil sa ginawa ko sa ino na batid kong nagawa ko lang naman dahil gusto ko mapansin mo ko. Valeria, makinig ka sa akin please. Pagsusumamo ni Nicholas, subalit na pailing-iling si Valeria. Ano bang gusto mong gawin ko nun? Ha? Hindi mo ako pinapansin kahit anong gawin ko. Ni hindi mo ako magawang bigyan ng kahit isang sipat man lang. Isang beses na bangga kita, nakuha ko atensyon mo at naisip ko kung sa pamamagitan ng pagkuha ng atensyon mo ay ang pag-inis sa'yo. Gagawin ko. Gagawin ko kahit kinamumuhian mo ako. Pero yun lang naman yung ginawa ko bago ko umalis para mag-artista. I have always liked you, Nicholas. To the point that I have fallen deeply in love with you, but why? Why do you have to hurt me like that? Why do you have to hurt me? I don't deserve that. Hindi nakasagot si Nicholas at napaluhan na lamang sa kanyang narinig mula kay Valeria. Si Klaus, na komportable na sa kanyang bisig, nagpumilit na bumaba para lapitan ang ina nito. Mommy, why cry? Don't cry. I'm sorry, Klaus. Palagi na lang naiyak si Mommy. Tugon nito sa anak at nginitian nito sa kabila ng kalungkutan. Walang saysay ang pagsisinungaling ko dahil totoo ang hinala mo. Ikaw ang ama ni Klaus pero hindi ibig sabihin nun inuobliga kitang maging ama niya. I mean, you hated me. It's not impossible you would hate Klaus too. Aniya, kaya napailing-iling siya. Valeria, listen to me. Kahit ngayon lang pakinggan mo naman ako. May dahilan ako kaya hindi ako sumipot. I heard you on the phone with your manager before you left the island. Narinig kong plano mong ihinto ang pagbabali dahil sa akin at ayokong bitawan mo ang pangarap mo dahil sa akin kaya ako ginawa yon. Paliwanag na Nicholas. Buong buhay ko inalay ko sa pagbabali. Lumaki ako, nakatungtong sa entablado, mahal ko ang trabaho at talento ko pero aanhin ko yun kung may puwang sa buhay ko. At ang makakabuo nun na ikaw. Wala akong ibang minahal kundi ikaw lang. Pero bakit pa pinagkait sa akin na maging masaya? Halo-halo na ang kanyang nararamdaman. Pagsisisi, matinding pangungulila, kagustuhan na mapatawad ni Valeria at pagkabigla ng malaman na nakabuo sila sa kanilang pagsasama sa isla. At hindi niya man lang alam. Lahat ng iyon, nagsama-sama ng sabay-sabay at ang tanging nagawa niya lamang ay ang lumuhod sa harap nito. Valeria. Pagsusumamo ni Nicholas habang hindi inaalis sa mga mata dito. Ipinulupot niya ang mga braso sa binti nito at nanghingi ng tawad. Patawarin mo ako. Gagawin ko lahat para mapatawad mo ako. Manghihingi ako ng tawad araw-araw kung maaari. Liligawan kita oras-oras. Inisin mo ko tulad ng dati. Basta hayaan mo ko mahalin ka muli at ang ating anak. Hindi sumagot si Valeria at lumuha kasabay niya. At hindi niya masisisi kung gano'n na lamang ang paghagulhol nito dahil sa kanya. Please, let me love you again. Let me make you love me again. Di na kailangan, Nicholas. Kasi hindi naman ako tumigil na ibigin kay. Hanggang ngayon, ikaw pa rin. At wala nang kung sino makakapantay doon. At nakakainis mang isipin pero pinapatawad na kita. Gulat na nag-angat ng tingin si Nicholas bago tumayo. Nang hindi niya matanggap kung gaano ito kadali. Magpatawad, ikinulong niya ang pisngi nito at patuloy na umiyak. I don't deserve you, Valeria. Hindi ka makakapagsabi niyan kundi ako. At ayoko magsisi sa mga susunod dahil nagpadala ako sa galit. Hindi kita kayang hindi mahalin, Nicholas. Wala eh. Mahal na mahal kita. And I love you too. Natuklasan ko yun na mapagtanto kong pinagsisisihan ko ang ginawa ko nun. Hindi ko man naiparamdam nun kung gaano kita kamahal pero handa akong patunayan yun sa'yo ngayon. Sa'yo. At sa anak natin. Sa mga oras na yon, napangiti na si Valeria.
Tamang desisyon na bumisita ako ngayon sa isla. Kasi kung hindi sana kita masisilayan ngayon. Napangiti na rin si Nicolas at unti-unting inilapit ang mukha rito. Sandali siyang nahingi ng permiso gamit ang mga mata. At sinagot ni Valeria sa paghalik sa kanyang labi. Maya-maya dumating si Zack at kinarga nito si Klaus. Kadiri naman itong mga to. Kitang may bata sa harap porket nagbati na. Tsaka pala, gusto makita ni Papa ang apo niya. Ako na bahala. Wait, alam niya? Ikaw lang naman tong walang alam kasi manhid ka. Manhead. Saad nito? At agad na tumalikod. Baka mas magulat ka na pinahanda niya ang wedding chapel para sa inyong dalawa. Saad pa nito bago nagpatuloy. Ano, hindi pa nga ako nagpo-propose eh. O edi mabagal ka. Ano pang hinihintay nyo? Pumunta na kayo sa chapel. Nandun naghihintay ang lahat. Hindi makapaniwalang napatingin siya kay Valeria at napangiti ito ng malawak. Hindi mo na kailangan mag-propose dahil papakasalan kita, Nicolas. Let's get married and be happy. Wika nito, kaya lalo siyang nabigla. Subalit maya-maya, tumango siya kay Valeria. Okay, let's get married. I would be the happiest groom of all. Valeria. Ganon din ako. Bata pa lang tayo. Hiniling ko na makasal sa'yo eh. Pag-amin nito at namumula pa ang pisngi. Hindi ko alam na ganito pala talaga ako kamanhid. Tila ang mga pagsisisi, lungkot at pangungulila na kanyang kinimkim ng 2 taon ay naglaho na lamang na parang bula nang nakaharap niya na sa wakas si Valeria at lumabas sila sa chapel na yon na masayang kasal sa isa't isa. Lumipas ang taon, biniyayaan sila ng anak na babae na pinangalanan nilang Via. Nanatili siya bilang aktor habang si Valeria naman ay nagsimula ng baking shop nito sa Pasay at nagtuturo ng ballet sa mga bata. Masayang hawak ni Valeria ang anak na si Via habang hinihintay niya ang papalapit na asawa. Humalik ito sa kanyang labi at maingat na kinuha ang kanilang anak mula sa kanya. Kumusta? Good news. Nagising na si Tobias. Bad news. Tiyak malulungkot ito kapag nalaman ito ang nangyari 5 years ago. Dito muna siya sa isla habang nagpapagaling. Magiging maayos din si Tobias. Trust me. Tumango si Nicolas bilang pagsang-ayon. Of course. It's in our blood. Matatag kaming lahat. Ngumiti ng matamis si Valeria. Alam mo, nagpapasalamat ako na tinupad mo yung pangako mo sa akin, Nicolas. Hindi naging sayang ang dalangin ko para sa atin. At hindi ako nagsisi na walang araw na hindi kita minahal. Nakangiting wika ni Valeria sa asawa. Sinapo ni Nicolas ang kanyang pisngi at binigyan siya ng marahan na halik sa labi. Valeria, mahal na mahal kita. At wala akong planong tumigil. Ikaw lang habang buhay. Saad ni Nicolas at hinalikan ng pisngi ng asawa bago niyakap ito ng ubod ng higpit at ipinagdasal sa puong may kapal na sana habang buhay ay magkasama sila. The end.